Valid pa ba na graffiti ay element ng hip-hop? Kung maraming artists o writers ngayon hindi naman galing sa hip-hop scene. So balikan natin ang 1970s Bronx. Doon nabuo ang apat na haligi ng hip-hop culture. DJing, MCing, B-boying at graffiti. Habang sina Kool Herc at Grandmaster Flash pinapaikot ang vinyl sa block parties, Tinataki 183, Don D at Cinnamon ang nagpipinta ng mga pangalan nila sa trains. Pareho lang yung game, visibility, identity at survival. Sa kalye, graffiti at hip-hop ay magkaibigan. Isang nagbibigay ng tunog at isa naman ang nagbibigay ng muka o visuals. Pero paglipas ng panahon, naghiwalay na ang landas. Lumawak yung graffiti, pumasok sa skate culture, sa punk, sa digital art, pati sa gallery scene. Kaya may mga nagsasabi na graffiti is no longer just hip-hop. It's a global culture. Pero may mga purist pa rin na kumakapit sa ugat. Graffiti is still hip-hop kasi pareho silang galing sa kalye, pareho silang boses ng tao. So ano ba ang lesson natin dito? Ang kultura lumalago pero hindi nakakalimot sa pinagmulan. Ang hip-hop at graffiti parehong anak ng rebellion at creativity. At ang tanong, kapag ba yung boses lumalawak, hiwalay na ba siya o lumalakas lang? O siya, yun lang muna sa video natin for today. Ako nga pala si Angelo. This is Mindshift with Angelo. Follow ka na para updated ka sa mga graffiti, street art, and art culture content. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye.